Vaginal probiotics. Sikat na sikat ngayon ang mga probiotics. Karaniwan, ito po ay ginagamit sa mga batang nagtatae. Ano po ba ang probiotics? Ang probiotics ay healthy bacteria, pinaka-popular na probiotic na ginagamit sa mga batang nagtatae ay Ursiflora. Ito po ay may taglay na bakterya na kung tawagin ay Bacillus clozi. Alam naman po natin na ang bituka ay maraming bakterya. Pinipigilan po ng Bacillus clozi ang pagdami at activity ng mga harmful bakterya sa bituka. Ibinabalik niya ang normal na balanse ng mga bakterya sa bituka. At dahil dito, nakokontrol ang infection at umiigi ang pagtatae o diarrhea. Katulad ng sa bituka, ang vagina ay marami at iba't iba ang bakterya. At may mga available na pong probiotics for vaginal health. Marami na po ang gumamit nito at nagkaroon ng positibong resulta. Sinasabing may higit sa 50 organismo ang normal na nananahan sa loob ng vagina. Karamihan sa mga bakteryang ito ay yung tinatawag na lactobacilli. Ang normal na populasyon ng mga bakteryang ito ang nagpapanatiling healthy at walang infection. Kapag nabawasan ang normal na populasyon ng mga lactobacilli at dumami ang mga ibang uri ng microbe o bakterya, nagkakaroon po ng tinatawag na imbalance. Ang imbalance sa mga uri at dami ng bakterya ay nangyayari sa mga sumusunod. 1. Unprotected contact with male partner. 2. Habang may regla. 3. May hormonal imbalance. 4. Poor feminine hygiene. Ang mga sintomas naman na nararamdaman ng may vaginal imbalance ay ang mga sumusunod. 1. Malansang amoy o fishy odor. 2. Maraming discharge. 3. Discomfort. 4. Pangangati. Kapag merong vaginal imbalance, maaaring magkaroon ng mga sumusunod na kondisyon. 1. Bacterial vaginosis. 2. Yeast infection. Ano po ba ang bacterial vaginosis? Ito po ang pinaka-common na kondisyon na associated sa vaginal imbalance. Ang abnormal na pagdami ng ilang bakterya sa vagina ay nagdudulot ng pagtabang ng normal acidity nito. Nagiging dahilan para mapuksa at mabawasan ang mga lactobacilli. Katulad ng nasabi natin, ang lactobacilli ay healthy bacteria ng vagina. Ang pasyente ay nakakaranas ng milky o gray vaginal discharge na amoy isda at pangangati. Nagbibigay po ng antibiotic para magamot ito. May separate topic po tayo tungkol sa bacterial vaginosis. Sana po ay mapanood ninyo para sa information. Yeast infection. Ang sanhi po nito ay yung fungus na tinatawag na Candida albicans. Normal naman na merong yeast o fungus sa vagina, pero kontrolado ang pagdami nito ng mga lactobacilli o good bacteria. Kapag nagkaroon ng imbalance ng vaginal bacteria, lalo na kapag kumonti masyado ang lactobacilli, dadami ng higit sa normal ang yeasts o fungus. Nakakaranas po ang pasyente ng discharge na thick white o parang kesong puti, grabing pangangate at irritation. Ang pagdami ng yeast ay related sa mga sumusunod na kondisyon. 1. Antibiotics. Napapatay din kasi ang mga good bacteria. 2. Mga kondisyon na kung saan ay mababa ang resistensya tulad ng pagbubuntis at uncontrolled diabetes. 3. Pag-inom ng contraceptive na nagpapataas ng estrogen level. Nagbibigay po ng antifungal agent para makontrol ang yeast infection. Balik po tayo sa probiotics. Dapat bang gumamit ng probiotics? Ang probiotics po ay isang uri ng food supplement. At katulad ng ibang food supplement, mababasa po natin ang no approved therapeutic claim. Ibig sabihin, wala pong konklusibong pag-aaral na nagpapatunay na effective ang probiotics para maiwasan at gamutin ang bacterial vaginosis at candidiasis. Ang gamutan pa rin ay ang pagbibigay ng antibiotic at antifungal agent. Ganun pa man, may mga doktor na nagbibigay din ng probiotic kasabay ng antibiotic at o antifungal agent.
Noong 1996, may ginawang pag-aaral na kung saan yung mga kumain ng probiotic yogurt na may taglay na Lactobacillus acidophilus ay nagkaroon ng mas maraming Lactobacillus bacteria sa kanilang vagina kumpara sa mga hindi kumain o gumamit nito. Ibig sabihin, sa mga kumain ng probiotic yogurt na may taglay na Lactobacillus acidophilus, mas mababa ang tsansa nilang magkaroon ng bacterial vaginosis at candidiasis. Sa isa pang pag-aaral, napansin din na mas mataas ang tsansa na magamot ang bacterial vaginosis doon sa mga uminom ng antibiotic at probiotic kumpara sa uminom lang ng antibiotic nang walang kasamang probiotic. May mga na-encounter po tayo na nagtatanong kung bakit hindi raw magamot-gamot ang kanilang bacterial vaginosis maski ininom naman nila yung metronidazole at gumamit ng suppository. Bakit pabalik-balik daw yung kanilang vaginal candidiasis maski nasa normal naman daw ang blood sugar? Sa mga ganitong kategorya ng pasyente, maaari po nating subukang gumamit ng probiotic. Ang objective ay dumami yung mga good bacteria at mawala yung vaginal imbalance na tinatawag. May mga pag-aaral na nagsasabing nakitaan ng protective effect ang pag-inom ng vaginal probiotic araw-araw laban sa vaginal imbalance. May pag-aaral na nagsabi na mas epektibo daw ang paggamit ng probiotic para labanan ang bacterial vaginosis kung ito ay iinumin ng 3 buwan kumpara sa kung ito ay 1 buwan lamang ginamit. Pwede ba ang probiotic sa buntis at breastfeeding? Yes, safe pong uminom o gumamit ng probiotic ang mga buntis at breastfeeding. Sa mga gustong gumamit ng vaginal probiotics, nasa comment section po ang link.